Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli ito ang inyong lingkod, Kuya F. Santos. At welcome pong muli sa ating munting kalaman, dagdag kalaman. Ang topic na aking ibabahagi ay ang tungkol sa threat, vulnerability, and assessment at yung hazard identification, risk assessment, and control. Ang ating pong mga objectives ay maunawaan ng mga bagong security guards ang kahulugan ng threat vulnerability assessment at ang hazard identification, risk assessment and control. Dito po ay matututunan nila ang tamang pag-a-assess ng mga banta, maging ang kahinaan at ang mga panganib. Layunin din natin na makapagbigay ng tamang tugon para sa kaligtasan. Ang mabuti ay alamin natin ano ang threat and vulnerability assessment. Ito po ay ang pagsusuri ng mga banta at kahinaan at layunin na tukuyin ang mga banta, alamin ang mga kahinaan at magplano ng hakbang. Halimbawa ng banta ng mga pagnanakaw o magnanakaw, maging ang mga vandalism, paninira at paniniktik. Halimbawa ang kahinaan ng sirang CCTV, kakulangan sa ilaw. At ano naman po ang HIRAC o yung Hazard Identification, Risk Assessment and Control. Ang Hazard Identification po ay tukuyin ang mga panganib at ang Risk Assessment ay suriin ang mga posibilidad at epekto. At ang Risk Control ay ayusin o bawasan ang mga panganib. Now, paano natin i-apply ang TBA at ang HIRAC bilang mga gwardya? Una po ay maging mapanuri tayo sa ating paligid. Gamitin ang logbook para sa ating mga obserbasyon at iulat agad ang mga panganib sa ating mga superior. Makipagtulungan tayo sa mga safety officer at maging maagap sapagkat nakapagliligtas po ng buhay ang mga security guard na maagap. Maiwasan po ang mga panganib na maaring maging banta sa ating mga binabantayang mga establishmento. Dapat ay gumagawa tayo ng checklist bilang tayo ay mga security guard na naka-duty. Gumagana ba yung ating CCTV? May sapat bang ilaw sa gabi? Lalo na doon sa mga madidilim na lugar, sa mga perimeter. May access control ba ang gate? May kalat ba sa fire extinguisher sapagkat kapag kinakailangan na gamitin ng fire extinguisher in case of emergency, dapat po ay clear. Ligtas ba ang mga electrical setup? May sapat bang mga security personnel? Yan po yung mga dapat nating nililista at kung kinakailangan rekomenda ay rekomenda natin na pagsasayos at pagdaragdag sa mga nabanggit na inyong nakikita sa inyong screen. Now, ano ba ang mga halimbawa ng threat and vulnerability assessment? Halimbawa sa parking area ng isang mall. So ang mga threat dyan yung car theft, vandalism, pag-iwan ng mga kahinahinalang bag. Ang vulnerability, kapag walang CCTV sa ilang bahagi o kulang at walang security patrol sa gabi, yan ang mga nagiging problema. Ang ating assessment, kailangan ng dagdag na CCTV at night patrol. Ang aksyon ay mag-assign ng roving guard bawat 2 oras, i-check ang lighting system o kada oras. Depende sa sitwasyon at pangangailangan ng binabantayan. Now, sa mga entrance ng gate sa mga subdivision, ang usually na threat yan yung unauthorized entry, delivery vehicle na may kargang mga illegal, vulnerability, kulang sa verification system, walang boom barrier. Ang assessment result, posibleng makalusot ang hindi mga residente o mga intruders. Action natin, dapat maglagay ng guard logbook, RFID system at security questioning. May mga choke point sa mga building, lalo sa mga entrance, no, sa lobby. Ang threat dyan yung mga tailgating, sumasabay iba, sumusunod sa pinto ng walang ID. Kaya dapat alerto yung mga guard natin na nakapwesto dyan. So
So ang vulnerability natin dyan, automatic door na hindi agad nagsasara, walang guard sa lobby, at ang ating assessment result, security breach possible sa rush hour, nangyayari yan. At ang ating action taken ay assign lobby guard during peak hours, install door buzzer, at maging vigilant dapat yung ating mga security dyan. Now, sa mga cash handling area, halimbawa, mga bank or vault, usually, ang threat dyan yung robbery, inside job, vulnerability, CCTV ay luma na, may mga blind spot, at kulang ang CCTV. At walang operator na nagmo-monitor. Assessment result natin, mataas ang risk kung hindi ma-upgrade ang surveillance at kung walang mga nagmo-monitor na CCTV operator. Action taken, upgrade CCTV system, maglagay ng panic button at dapat merong operator. Sa mga school naman, yung threat dyan, usually kidnapping, drug infiltration, gang recruitment, and the vulnerability, madaling pasukin ng gate, walang visitor ID policy. Assessment result natin, panganib sa mga estudyante. Of course, yung action, visitors pass policy, providing ng bisita, close coordination with police, at dagdagan yung ating mga security sa entrance. Now, sa mga warehouses naman, ang threat dyan, yung usually arson, inside theft, yung espionage, vulnerability, yung wala o kulang sa fire suppression at sa mga patrol guard. Assessment result natin, mataas na panganib kung hindi babantayan, at dapat ang action ay mag-install ng mga fire extinguisher at thermal camera at regular inventory audit. Laki namang mga event, yung mga concert o rally, ang threat dyan, stampede, bomb threat, riot. Vulnerability, overcrowded, isang exit, walang crowd control o mga equipment. Assessment natin, high threat level during large gatherings. Ang action, dapat magtakda ng mga crowd control barriers, magtalaga ng mga response team na handang rumisponde in case of emergency. Now, ang HIRAC naman ay isang sistematiko at practical na proseso para sa kaligtasan. Kinikilala nito at sinusuri at kinokontrol ang mga panganib at naglalayong lumika ng mas ligtas na kapaligiran. At ang mga example natin dito ng HIRAC, yung pag-iwas sa pagbaksak ng mga hagdan, karaniwang panganib sa mga lugar na matataas, at ang mga control, regular na inspection ng hagdan, paggamit ng safety harness, pag-install ng mga handrail, pag-control sa mga panganib sa mga konstruksyon, pagkilala sa mga panganib, halimbawa pagbaksak ng mga materyales, electrical shock, pagkalason sa mga chemical, pagsusuri ng mga panganib, halimbawa posibilidad at epekto nito, pagkontrol, safety nets, personal protector equipment, pagsunod sa safety protocols. Yan ang mga halimbawa sa HIRAC na sa mga pangkalatang industriya. Pag-iingat sa maling paggamit ng sling, sapagkat ito ay mapanganib sa paggalaw ng mga bibigat na mga bagay. Ang control yan ay pagsasanay sa tamang paggamit, pagtatali, paggamit ng sling na may tamang kapasidad, at dapat ito in-inspection bago gamitin. Dapat sinusuri ang mga aksidente o mga insidente, hindi lamang para sa pag-iwas, kundi sa pagsisiyasat at pag-aaral ng mga insidente, pagtukoy ng mga ugat at sanhi nito, at hanggang pagmumungkahi ng mga hakbang o rekomendasyon para maiwasan ng mga maaaring maulit na mga insidente. Minarapat na rin ang inyong lingkod na magbigay ng example na template ng HIRAC at ng threat vulnerability assessment. Makikita niyo sa screen ng inyong mga cellphone. At bago tayo magwakas, nais ko lang ibahagi sa inyo ang isang maikling paalala sa ating mga security.
Tandaan na ang isang gwardyang marunong tumingin sa mga panganib bago pa ito mangyari ay hindi lang isang security o tagabantay, kundi tagapagligtas. Muli, itong inyong Kuya F. Santos. Maraming pong salamat sa inyo at ingat po tayong palagi.